Ang kwentong ito ay batay sa tunay na karanasan ng isa nating listener. Tawagin na lang natin siyang Benjo. Sa mundong ito, madalas nating hinahatol ang isang tao sa kanyang itsura, sa damit at sa trabaho niya. Pero minsan, ang pinakasimpleng tao ang may pinakamalaking kapangyarihan na naitago sa likod ng kanyang kahirapan. Ito ang natuklasan ni Benjo nung siya ay napilitang pumunta sa isang liblib na baryo sa Quezon. Si Benjo ay 24 anyos, estudyante sa Maynila, anak ng may-ari ng malaking construction supply sa lungsod. Sanay siyang nasa gitna ng ingay, sasakyan at mga taong may pera. Ayaw niyang makisama sa mga probinsyano na raw mabaho at walang breeding. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang tatay. "Benjo, kailangan mong pumunta sa baryo ng San Isidro sa Quezon. May utang sa akin si Mang Tomas, 80,000 para sa materyales. Sabi niya, babayaran niya sa ani ng niyog at kopra. Ikaw ang kumuha." "Ako po talaga, tay. Malayo naman yun." "Bakit hindi si kuya?" "Abala si kuya sa project. Ikaw lang ang free. Dalhin mo ang sasakyan at umalis ka bukas ng umaga." Walang nagawa si Benjo. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Mahigit 4 na oras ang biyahe bago siya makarating sa baryo. Makipot na daan, puno ng putik dahil sa ulan. Sumalubong sa kanya si Mang Tomas, isang matandang humigit kumulang sa 60 anyos. Payat, paitim, at puno ng galos ang mga kamay dahil sa trabaho. Kasama niya ang pamangkin nitong si John, isang 22 anyos na binata na manunulis, tagalinis ng niyog at tagatulis ng kawayan para sa bakod at bahay. Matangkat si John pero payat, mahaba ang buhok, madumi ang damit, at laging may dalang matulis na gulok at piraso ng kawayan. Halos hindi ito nagsasalita. "Pasensya na iyo, medyo nahuli ang bayad. May bagyo kasi. Nahirapan kaming magani," paliwanag ni Mang Tomas. Habang kumakain sila ng hapunan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na makabalik si Benjo sa lungsod dahil binaha ang daan. Napilitan siyang mag-overnight. Sa gabi, nagsimula ang kwentuhan. Si John ang unang nagsalita tungkol sa kakaibang pangyayari sa baryo. May mga nawawalang tao rito tuwing puno ang buwan, lalo na ang mga bata at mga lasing na naglalakad mag-isa pauwi. Tinawanan ni Benjo, "Multo na naman ba? Uwaswang, tigilan nyo nga yan, tito. Panakot lang yan sa mga bata." Ngumiti lang si John at tumahimik. Pero sa mga sumunod na araw, habang naghihintay na bumaba ang baha, napansin ni Benjo ang kakaibang ugali ni John. Tuwing gabi, nawawala si John. Kapag umaga, babalik ito na puno ng dugo ang damit pero walang sugat. May mga bisis na may dalang bagong gulok na puno ng itim na dugo. Isang gabi, hindi na nakatiis si Benjo. Sinundan niya si John papunta sa gubat. Doon niya nakita ang hindi niya malilimutan.
may isang grupo ng aswang. Tatlo sila, anyong tao pero may pakpak at mahaba ang dila. Hinahabol nila ang isang lasing na lalaki. Bigla, si John lumabas mula sa dilim. Hawak niya ang kanyang gulok na may nakadikit na bertod. Isang lumang bato na may nakatatak na cross at dahon ng anting-anting. Di siya nagsalita, diretsong lumaban. Ang bilis ng galaw niya, parang hindi tao. Sa bawat hampas ng gulok, parang may apoy na sumasabay. Isang aswang ang natamaan sa liig at sumigaw ng malakas bago sumabog sa itim na usok. Nang makita ni Binjo, sigaw siya ng sigaw. Natumba siya sa takot. Doon na siya iniligtas ni John. Hinila siya pabalik sa bahay habang hinahabol sila ng dalawang natitirang aswang. Sa bahay, kinuha ni John ang isang lumang kahon. Binuksan niya at may lumabas na liwanag. Isang mutya na hugis puso, pula at may nakatatak sinaunang simbolo. Ito ang bertud ko, mahinang sabi ni John. Mula pa sa lulo ko na manunulis din. Ang dugo ng niyog at pawis sa tulis ng kawayan ang nagbibigay lakas dito. Hindi ako mandirigma, tagapagtanggol lang ng baryo. Kinabukasan, nang bumaba ang baha, bago umalis si Benjo, ibinigay ni John sa kanya ang isang maliit na piraso ng bertud na nakabalot sa dahon. Huwag kang humusga sa anyo ng tao, Benjo. Ang tunay na lakas hindi nakikita sa katawan o sa damit. Nasa puso at sa ginagawa. Umuwi si Benjo na hindi na ang dating tao. Natuto siyang respetuhin ang mga simpleng manggagawa. At hanggang ngayon, dala-dala niya ang maliit na anting-anting na iyon.